Amen. Hallelujah. Mga mahal, dumalangin tayo muli sa ating dakilang Diyos. At samahan po ninyo mga minamahal, samahan po ninyo ko mga kapatid ko, hingin natin ang patnubayan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon o Diyos, kapuri-puri po ang iyong marilag na pangalan. Mahal na Panginoon o Diyos, ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Sinamahan mo kami, Amang Banal, sa aming pong pagsamba, mahal na Panginoon, sa umagang ito. O Diyos, salamat sa aking minamahal mga kapatiran sa lugar na ito, mahal na Panginoon, sa kabila ng masungit na bagyo, Amang Banal, o Diyos, aming nararanasan. Amang Banal, narito pong yung iniibig ng mga anak ko, Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, pagpalain mo silang lahat, Amang Banal. Hallelujah. Dakilang Diyos, alisin mo ang pag-aalinlangan. Mahal na Panginoon, o Diyos. Hallelujah. Mga hadlang sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almedo, Diyos. Samahan mo kami, Amang Banal. Sumaaming takpan mo kami ng banal mo dugot kapangyarihan, mahal na Panginoon. At sa mga sandaling ito, aming dilangin, Amang Banal. Yung langisan ng iyong mga salita, Amang Banal, o Diyos. Sama-sama namin sinasaway lahat ng hadlang sa aming kalagitnaan, unbelief and doubt, hindrances cast out in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Isang malakas sa praise the Lord, may mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. God bless you po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Amen. Hallelujah. At mga minamahal, tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia. Ngunit bago po tayo magsimula, mga minamahal, ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba natatangay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. At mga minamahal, ako po ay nagbibigay ng double honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, amen, end-time prophet of our loving God. Ganon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family. At patuloy po nating pag-alaala, may mahal, sa ating minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng aking mga kasamang manggagawa, mga mangangaral, mga awit manunugtog, may mahal, mga elders po natin, purihin ang mahal na Panginoon, lalo sa ating minamahal at ginigili ng mga kapatiran, sa dakong ito may mahal ng Maribeles, Bataan. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia. Dito po sa aklat ng Psalms chapter 112, verse 7. Mga kapatid, basahin natin. Book of Psalms chapter 112, verse 7. He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Sa Tagalog po, may mahal. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 112, versikulo 7, siya ay hindi matatakot sa mga masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Amen. Dakilang Diyos po magpala ng kanyang mga salita, mga kapatid. Purihin ang mahal na Panginoon. Be strong in the midst of the storm. Be strong in the midst of the storm. Tayo po ay magpakatatag, mga minamahal, sa gitna ng bagyo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. He will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. Kailanman ang anak ng Diyos ay hindi natatakot sa mga masasamang balita. Amen. Sapagkat, mga mahal, alam natin na meron po tayong dakilang Diyos, mga kapatid, na nagpapalakas ng ating mga loob. Amen ba? Praise God. Lahat po tayo, mga minamahal, nakakaranas ng bagyo. Lahat po. Lalo sa panahon ngayon, mga minamahal. Hindi natin may iwasan, mga kapatid ko, ang bagyo sa ating bansa. Dahil bawat taon, mga minamahal, meron po tayong 20 to 25 na bagyo, mga kapatid, na dumadaan sa ating bansa. Taon-taon po yan, mga minamahal, kaya common na po sa atin yung pong bagyo, mga minamahal ko, kapag dumarating ito. Amen? Kaya dapat tayong maghandang palagi. Praise the Lord. Anumang oras, mga minamahal, kapag hindi ka naghanda, mga kapatid ko, at dumating ang bagyo, sigurado ikapapahamak mo po. Amen ba? Ngayon mahal, kaya sa mga balita, mga kapatid ko, na ating pong naririnig, nababasa, ngayon mahal, napapakinggan, marami pong na mga nasasalanta, mga minamahal ko, na mga maraming napapahamak, mga kapatid, hindi natin kinatutuwa yon.
nalulungkot po tayo sa mga ganon. Pero karamihan mga minamahal ko, kaya dumarating sa buhay natin yon dahil hindi po tayo naghahanda. Amen? Katulad halimbawa mga kapatid ng pilit tayong tumitira sa gilid ng ilog, o yun, mahal, sa gilid ng bangin, mga kapatid. No? Kaya pagdating po ng bagyo, mga minamahal, naku, kahabag-habag, mga kapatid ko. Kaya dapat, mga minamahal, itayo natin yung ating mga bahay ng may katalinuhan. Amen ba? Dahil sa trahedyang nangyayari taon-taon, mga minamahal, ay hindi po matatapos ito. Taon-taon talaga may bagyo. At dahil po dyan, mga kapatid, nawawalan po ng kapayapaan ang buong mundo dahil po sa trahedya. Ngayon, mga minamahal ko, wala na pong totoong kapayapaan ng mundo. Amen? Napakarami na pong mga kasamaan, mga minamahal. Saan man panig ng mundo, mga kapatid ko ngayon. May bagyo, may lindol, may kaguluhan, may digmaan, mga minamahal ko, may problema, may kagutuman, shortage ng ekonomiya, mga minamahal ng mga bansa, mga kapatid, mga patayan, car accident, mga minamahal. Sama-sama na po yun, mga kapatid ko. Halo-halo na po yung mga trahedya, mga kapatid, na kinakaharap ng tao. Taon-taon po yan. Wala na pong katapusan yan, mga minamahal. Kaya yan po ang dahilan ng pagkakaroon po, mga kapatid ko, nagdudulot po yan ng takot sa puso ng tao ngayon, mga kapatid. Amen po? Mga minamahal, katulad po ng mga nababalitaan natin ngayon, mga kapatid ko, bubong na lang ang nakikita sa mga baha. Amen? Sa dako po ng, kahit dito po sa dako ng Marilao, mga kapatid, sa dako po ng Marikina, napakarami po. At makikita natin, mga kapatid, na nag-iiyakan po ang mga tao, mga minamahal ko. Laman po ng balita talaga ngayon, yung mga nasasalanta, binabaha, mga missing, mga minamahal ko, mga nangamatay dahil po sa baha. Mga minamahal, nakakalungkot, mga kapatid, ang panahon natin ngayon. Kaya tayo po bilang mga tao, mga minamahal, hindi po maalis sa isip natin minsan yung pagkalito. Amen? Yung mga tao, mga minamahal, litong-lito na, balisa na, mga kapatid. Nag-iiyakan na. Ang ilan nga, mga minamahal, nangalunod, mga kapatid ko. Grabe. So, mga minamahal, ilan kaya ngayon, mga kapatid ko, ang mga walang makain? Ilan kayang kababayan natin, may mahal, yung wala pong matulugan, may mahal, dahil sa baha, mga kapatid ko. At nasa mga bubungan na lang ng kanilang mga bahay, at ang bubong, mga mahal, hindi pa po pantay ang bubong, mga kapatid ko. Oh, imagine niyo, mga minamahal, napakahirap. At habang nasa bubong, mga minamahal ko, ay hindi po makapasok yung mga rescuer, mga minamahal, sapagkat napakalakas po ng current ng tubig. Minamahal, kaya nakakaawa, mga kapatid ko. At mga minamahal, kung meron tayong Kristo sa puso, kung meron tayong pinaglilingkurang dakilang Diyos, mga minamahal, kung tayo po ay nasa Jesus Miracle Crusade, hindi po mangyayari yon. Amen? Praise the Lord. Naririnig mo pa lang, mga minamahal, yung masamang balita, nagkakaroon na tayo ng negative thought, mga kapatid. Meron na tayong mga pangamba kapag pumasok yung negative sa tao, mga minamahal, pinanghihinaan ka na po ng loob. Apektado po yung buong system natin. Amen po ba? Mga minamahal, yung kalusugan natin, pati kabuhayan po natin, mga minamahal, apektado po yun. So ang tanong, mga minamahal, ay ganito. Ano po ang gagawin mo? Kung makakarinig ka ng mga nakapanlulumong balita sa TV, mga minamahal, nakakabasa ka sa dyaryo, sa social media, mga minamahal, tulad nitong mapaminsalang Karina. Karina po ba ang pangalan ng bagyo, mga minamahal? At mga kapatid, ang sabi pa ng nakakarami, mga minamahal ko, na mayroon pa raw pong 3 bagyong darating. Mga minamahal, hallelujah. Kung makatanggap tayo, mga minamahal, ng ganitong darating na pagsubok sa ating pong bansa, mga minamahal ko, huwag tayong matakot. Yan naman po, mga minamahal ko, pinangako ng dakilang Diyos natin. Hindi po tayo, mga minamahal, pinangakuan na kapag tayo po'y nakakilala na sa dakilang Diyos, wala ka nang masasalubong na bagyo ng pagsubok. Amen. Mga minamahal, ang pinangako lang ng mahal na Panginoon, sasamahan niya tayo sa gitna ng bagyo. Lahat magsabing, praise the Lord, minamahal. Sabi ng nabasa natin, siya'y hindi matatakot sa mga masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag at tumitiwala sa Panginoon.
Amen. Ang tao may espiritu ng Diyos, mga minamahal ko, hindi po siya natatakot anuman ang pagdaanan ng kanyang buhay sapagkat nagtitiwala tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Anong dapat nating gawin, mga mahal, sa panahon po, sa gitna ng bagyo ng pagsubok? Mga mahal, muli kong gagamitin itong si King Hezekiah, mga kapatid ko. King Hezekiah, mga minamahal ko, mayroon po siyang matinding problema. At nakasalalay po, mga minamahal, dito sa kanyang problema, ang buhay po ng buong kanyang kaharian. Si Haring Hezekiah. Sinulatan siya ng hari ng Syria, mga minamahal, si Sennacherib. Hinahamon siya ng digmaan, mga minamahal. At ang laman ng sulat po, para kay Hezekiah, pananakot. Kukubkubin, mga minamahal, yung Judah at gagawin po niyang captive si King Hezekiah. So natakot po si King Hezekiah, mga minamahal. Ginamit ko po ito, mga kapatid ko, sapagkat wala pong ginamit na sandata si Hezekiah, pero nagapi niya ang kanyang kaaway. Malaking mga minamahal kong makukuha nating aral dito sa ating panahon, mga minamahal, na kinakaharap ngayon. Takot na takot si Hezekiah, King Hezekiah, mga minamahal, kay Sennacherib, sapagkat, mga minamahal, sabi ng Bible, he is not capable to lead Judah para labanan po ang Syria. Sapagkat ang tauhan po, mga minamahal, ng Syria ay 185,000 soldiers, mga kapatid. At kumpleto sila sa sandata, mga minamahal. So natakot po si Hezekiah kay Sennacherib dahil mas malakas po at marami ang Syria sa Judah, mga minamahal. So anong ginawa ni King Hezekiah, mga kapatid ko? Paano siya nagwagi sa mga kaaway niya na hindi siya gumagamit ng anumang sandata? Pagdating sa kanya ng masamang balita, mga minamahal, hindi niya sinisi ang sinuman, mga kapatid ko, kundi ito yung kanyang ginawa. 2 Kings chapter 19, verse 14 hanggang 16, at itatalo natin sa 19 and 20, mga minamahal. Book of 2 Kings, chapter 19, verse 14 and to 16 and 19 to 20. And Hezekiah received the letter of the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up into the house of the Lord and spread it before the Lord. And Hezekiah prayed before the Lord and said, O Lord God of Israel, which dwellest between the cherubim, thou art the God, even thou alone, of all the kingdoms of the earth. Thou hast made heaven and earth. 16. Lord, bow down thine ear, and hear. Open, Lord, thine eyes, and see, and hear the words of Sennacherib, which hath sent him to reproach the living God. Verse 19. Now therefore, O Lord our God, I beseech thee, save thou us out of his hand, that all the kingdoms of the earth may know that thou art the Lord God, even thou only. Then Isaiah the son of Amos sent to Hezekiah, saying, Thus said the Lord God of Israel, that which thou hast prayed to me against Sennacherib, king of Assyria, I have heard. Amen. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Tagalog, mga minamahal. Sa Aklat ni Kalawang Hari, Kapitulo 19, versikulo 14 hanggang 16, 19 hanggang 20. At tinanggap ni Hezekias ang sulat sa kamay ng mga sugo at binasa, at pumanhik si Hezekias sa bahay ng Panginoon at niladlad sa harap ng Panginoon. At si Hezekias ay dumalangin sa harap ng Panginoon at nagsabi, O Panginoon, na Diyos ng Israel, na naupo sa mga kerubim, Ikaw ang Diyos, Ikaw lamang sa lahat ng kaharian ng lupa. Hallelujah. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Ikiling mo ang iyong pakinig, O Panginoon, at iyong dinggin. Idilat mo ang iyong mga mata, O Panginoon, at tumingin ka, at dinggin mo ang mga salita ni Sennacherib na kanyang pinasugo upang
panunungayaw sa buhay na Diyos. Sa 19, ngayon nga o Panginoon naming Diyos, iligtas mo kami. Sinasamo ko sa iyo sa kanyang kamay upang makilala ng lahat na kaharian sa lupa na ikaw ang Panginoong Diyos, ikaw lamang. Nang magkakayo'y nagsugo si Isayas na anak ni Amos kay Ezekias na nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, yamang ikaw ay dumalangin sa akin laban kay Sennacherib na hari sa Assyria, dininig kita. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Yamang ikaw ay dumalangin sa akin laban kay Sennacherib na hari sa Syria, dininig kita. Amen. Praise the Lord. Sa verse 14, mga minamahal, sabi roon, tinanggap ni Ezekias ang sulat sa kamay ng mga sugo at binasa. At pumanhik si Ezekias sa bahay ng Panginoon at iniladlad sa harap ng Panginoon. Itong unang ginawa ni Ezekias, mga kapatid ko. Nung matanggap niya yung sulat, galing po sa kanyang kaaway na kay Sennacherib ng Syria, mga minamahal, paghahamon, panliliit, mga minamahal, sa Judah. At takot, mga kapatid ko, si Ezekias, pero ang ginawa niya, mga minamahal, umakyat siya, mga kapatid ko, doon sa second floor, at siya lumuhod, mga kapatid, at kanyang inilatag yung sulat, mga minamahal, doon sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakikinig po ba kayo? Umakyat siya sa bahay, mga mahal, at kanyang iniladlad ang sulat sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang kanyang unang ginawa. At siya po, mga mahal, ay nanalangin sa dakilang Diyos, mga kapatid. Mga mahal, sa ating buhay, kapag meron kang kalamidad na hinaharap, katulad po nito, ano po, mga kapatid, ang reaksyon po natin? Mga mahal, yung bagyong nararanasan natin ngayon, mga mahal, spiritual speaking, mga kapatid ko, bagyo ng pagsubok sa ating buhay. Lahat ng may pagsubok, magsabing, praise the Lord. Marami. Kain mahal. So kapag may kalamidad ka sa buhay, mga minamahal, ano ang reaksyon natin? Sisisihin mo ba ang sino man? Amen? Kahit itong bagyong ito, mga minamahal, maraming nasalanta, maraming tao, sinisisi ang gobyerno. Mga minamahal. Pero mga kapatid ko, hindi yan ang solusyon, mga kapatid. Ang solusyon ay ilapit mo sa mahal na Panginoon yung problema. Amen ba? Tinuturoan tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal, kung ano yung magiging behavior po natin doon po sa mga pagkakataong may mga kinakaharap tayong mga problema sa buhay. Amen? Ang ilan po sa atin ay namatayan ang loved ones, mga minamahal. Ilan sa atin ay nabankrupt ang kanilang mga negosyo. Mga kapatid, marami tayong mga kinakaharap na problema. At hindi lang natin namamalayan, tayo po minamahal ay overcomer. Na-overcome natin yung mga problema, yung mga pagsubok sa buhay. Nakakatulog tayo ng mahimbing sa gabi, mahal at gumigising tayong malusog ang pangangatawan. Amen. At sa buong maghapon, mga minamahal, hindi natin namamalayan na overcome natin yung ating mga problema. Sapagat ang ating mahal Panginoon sa ating mga puso. Amen? Kaya kapag may problema ka, mahal, may pagsubok ka, walang ibang makakatulong sa iyo, kundi ang ating mabait na Diyos. Yun ang una nating lalapitan. Kaya mga minamahal, kapag dumarating kay Ezekias yung malalaking problema, itinataas po niya ang pangalan ng mahal na Panginoon. Katulad po ng verse 15, mga minamahal, 2 Kings chapter 19, verse 15, sabi rito, at si Ezekias ay dumalangin sa harap ng Panginoon na nagsasabi, O Panginoon na Diyos ng Israel, na nauupo sa mga kerubin, ikaw ang Diyos, ikaw lamang sa lahat ng kaharian sa lupa. Ikaw ang lumikha ng langit at ng lupa, mga minamahal. Yan ang panalangin ni Ezekias. Amen. Alam niyo mga kapatid, maraming mga Kristiyano ngayon, maraming mga anak ng Diyos, gusto nilang panalangin direct to the point. Yung direct to the point na panalangin, mga minamahal, yung walang gagawin, mga kapatid, basta manalangin ka lang, tutugunin ka na. Ganun ang maraming Kristiyano, mga minamahal. Pero si Ezekias, mga kapatid, ang ating natutunan dito, mga minamahal, napakalaki, napakabigat ng kanyang problema. Nakasalala yung kanyang buong kaharian, mga minamahal. Kanyang nasasakupan, mga kapatid ko, ng Judah. At wala siyang, mga minamahal, wala siyang maisip, mga kapatid ko, na paraan. At nandiyan na, paparating na yung Syria, mga minamahal. Paparating na, mga kapatid ko, kukubin na siya ng Syria, mga kapatid. Amen.
Mga mahal, hindi siya nanalangin ng direct to the point. Amen. Anong ginawa niya? Nagpuri muna siya sa mahal na Panginoon. Amen. Itinaas muna niya ang pangalan ng mahal na Panginoon, mga mahal. Sinamba niya ang dakilang Diyos. O Diyos, hindi ba ikaw ang lumikha ng langit? Ikaw ang lumikha ng lupa at ng dagat? Amen. Walang katulad mo, O Diyos. Amen. Makapangyarihan ka. Hallelujah. Ikaw ang may control ng lahat ng bagay. Purihin ang dakilang pangalan mo ngayon at magpakailan pa man. Amen. At sa kanya inilatag, mga mahal, yung kanyang problema sa ating dakilang Diyos. Siya siya humingi ng tulong sa ating mahal na Panginoon, mga mahal. Kaya sa verse 16, mga kapatid, ang sabi rito, ikiling mo ang iyong pakinig, O Panginoon, at iyong dinggin. Idilat mo ang iyong mga mata, O Panginoon, at tumingin ka. At dinggin mo ang mga salita ni Sennacherib na kanyang pinasugo upang ipanungayaw sa buhay na Diyos. Imagine, napakayabang ni Sennacherib. Minumura niya ang Diyos na Hezekiah, may mahal. Nilalait niya ang Diyos na Hezekiah. Mga kapatid ko, yung sulat po ni Sennacherib ay panunungayaw sa Diyos na Hezekiah. Mga minamahal ko, pagmumura ang nasa loob ng letter, mga minamahal. Sa buhay po natin, mga kapatid, kung meron kang mabigat na problema, mga minamahal, at hindi ka naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang tanong ay ganito. Pag may mabigat tayong problema at ayaw mo pang lumapit sa dakilang Diyos, anong kasunod ng problema mo? Ano kayang kasunod, mga mahal, ng ating pong binabatang mga problema, mga kapatid? Kapag nakikita mo yung mga pinundar mo, mga minamahal ko, na mga ari-arian mo, pinundar mo ng mga sasakyan, mga minamahal, pinundar mo, mga kapatid ko, ng mga bahay, mga kapatid, sa iyong pagtatrabaho, mga minamahal, ng ilang pong taon. Pagkatapos nakikita mo, mga minamahal, inaanod na lamang po ng baha. Inaanod, mga kapatid ko, ng bagyo, mga minamahal. At yung malawak mong pananim, mga minamahal ko, naaanihin na lang. At biglang dumating yung karinang bagyo, mga minamahal, at sinalantang lahat ang iyong pananim, mga kapatid ko. Ano ang gagawin mo? Wala kang Diyos, mga minamahal, na pwedeng tawagan sapagat ayaw mong maglingkod sa dakilang Diyos. Baka mabaliw ka na. Amen. Kaya yung mga mayayaman, mga minamahal ko, huwag nawang umangat ang paa natin sa lupa. Amen. Sapagkat, mga minamahal, madali lang bawiin ng dakilang Diyos yung ating mga ari-arian. Amen ba? Magpadala lang ng isang lindol, mga minamahal. Magpadala ng isang napakalakas na bagyo, mga kapatid ko. Wash out lahat ng ating pinaghirapan. Ilang dekadang pinaghirapan, mga minamahal, sa isang iglap, mga kapatid, mapapawing lahat yan. Amen? Kaya napakainam sa panahon natin ngayon, meron kang Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Kung wala kang Diyos, mga minamahal, na tutugon sa iyong panalangin, sigurado aburido ka ngayong bagyo. Amen? Sigurado balisa ka, mga minamahal, kahit mayaman ka. O kaya magpapakamatay ka na lang. Kung hindi natin binibigay, mga minamahal, sa harap ng dakilang Diyos yung ating mga problema, hindi kanya kailanman matutulungan, mga minamahal. Hindi ka pakikinggan ng dakilang Diyos. Kaya kapag sinabi ng diablo sa iyo, mga minamahal, wala nang magagawa ang Diyos mo sa iyong problema. Mga minamahal ko. Yan minsan ang nangyayari, mga kapatid, sa maging mga anak ng Diyos. Mga minamahal, bubulungan tayo ng kaaway, mga kapatid ko, wala ka ng pag-asa. Wala nang kalutasan ang iyong problema. Walang magagawang sinuman sa iyong problema ang kinakaharap. Sabihin mo sa diablo, mga minamahal, in the name of Jesus, yes, wala akong magagawa sa problema ko. Pero ang Diyos kong pinaglilingkuran, may magagawa siya. Amen? Si praise the Lord, mga mahal. Kaya nung dumating yung letter, mga mahal, ni Sennacherib kay Hezekiah, mga mahal, wala nang magagawa si Hezekiah, mga kapatid. Parating na yung Syrian soldiers para kubkubin, mga mahal, ang Judah, mga kapatid ko. Malapit na sila, mga minamahal. 185,000 soldiers, mga minamahal, parang buhangin sa dagat sa dami, mga kapatid. Wala na siyang magagawa kundi umiyak na lang sa mahal na Panginoon. Magsumamo sa dakilang Diyos, mga minamahal ko. Gayahin natin si Hezekiah.
Lahat ng dumaan dito sa pagsubok, mga inmahal, magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. 2 Kings chapter 19, verse 19 to 20, mga minamahal, ito po yung sinabi. Ngayon nga, o Panginoon naming Diyos, iligtas mo kami, sinasamo ko sa iyo sa kanyang kamay. Isinasamo ko sa iyo. Nanalangin si Hezekiah, mga minamahal, may pagsusumamo sa dakilang Diyos. Ibig sabihin, nagmamakaawa siya sa mahal na Panginoon ni mahal. Pinipiga niya yung kanyang puso, mga kapatid. Hallelujah. Isinasamo ko sa iyo sa kanyang kamay upang makilala ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw ang Panginoong Diyos, ikaw lamang. Nang magkagayoy nagsugo si Isaias na anak ni Amos kay Hezekiah na nagsasabi, ganitong sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, tumugon kaagad ang dakilang Diyos. Narinig kaagad ng mahal na Panginoon ng iyak, mga mahal ni Hezekiah. Imagine, hari yan, mga mahal. King Hezekiah, tumatangis sa harap ng mahal na Panginoon. Amen. Bagaman, mga mahal, kapag kaharap mong haring Hezekiah, mga kapatid ko, napakatikas niya, matipuno siya, mga mahal, matapang siya, pero yung kanyang puso, mga mahal, nagmamakaawa sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabi rito, mga minamahal, ganitong sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, yamang ikaw ay dumalangin sa akin laban kay Sennacherib na hari sa Assyria, dininig kita. Amen? Dininig kita. Lahat magsabing, praise the Lord. After niyang manalangin, after niyang papurihan ng mahal na Panginoon, mga mahal, after niyang dakilain ang dakilang Diyos sa kanyang buhay, saka siya humingi ng tulong sa mahal na Panginoon. Ganun pala ang dapat. Hindi po direct to the point. Hindi po yung pagkaluhod mo, hingi ka agad sa dakilang Diyos. Amen? Praise the Lord. Kinakailangan sambahin mo siya, purihin mo siya. Mga minamahal ko, tama yung ginagawa ng ating banalang iglesia. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Amen. Pagkatapos siyang manalangin, kinabukasan, mga minamahal, kinabukasan, ito po yung resulta ng panalangin ni Hezekiah. 2 Kings chapter 19, verse 35. Book of 2 Kings chapter 19 verse 35. And it came to pass that night that the angel of the Lord went out and smote in the camp of the Assyrians 180,5,000. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. Amen. Amen. Hallelujah. Tagalog, minamahal. Sa aklat ng Kalawang Hari, Kapitulo 19, versikulo 35, at nangyari ng gabing yaon na ang anghel ng Panginoon ay lumabas at nanakit sa kampaminto ng mga taga-Assyria ng 185,000 at nang ang mga tao ay magsisibangong maaga sa kinaumagahan, narito silang lahat ay mga bangkay. Lahat Amen. magsabing, praise the Lord, mga mahal. Kinabukasan, sabi ng nabasa natin, mga mahal, paggising nila sa umaga, mga kapatid, mahimbing silang natulog. Hindi sila nag-alala sapagkat, mga minamahal, sinamba ni Hezekiah ang dakilang Diyos. Binigyan sila ng mapayapang tulog ng dakilang Diyos. At paggising nila sa umaga, mga mahal, sabi ng ating nabasa, mga kapatid ko, sila po'y nagulat sa kanilang nasaksihan, sa kanilang nakita, sapagkat yung 185,000 mga mahal na soldiers po ng Assyrian, mga kapatid ko, nakabuwal lahat. Lahat bangkay. Amen? Lahat bangkay, mga minamahal. Sinong gumapi sa kanila? Isang anghel lang. Praise the Lord! Purihin ang mahal na Panginoon. Ganyan ang dakilang Diyos natin, mga mahal. Kapag umiiyak ka pala sa Kanya, mga kapatid ko, humihingi ka ng tulong sa mahal na Panginoon. Nag-uutos siya ng Kanyang anghel, mga mahal, para dinggin ang iyong mga panalangin. Amen? At yung hari ng Assyria, mga mahal, pinatay ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Anong kinamatay ni Sennacherib, mga minamahal na hari ng Syria? Ang kinamatay niya, minumura niya ang Diyos ni Hezekiah. Hinahamak niya ang Diyos ni Hezekiah. Ibinababa niya, mga mahal, ang Diyos ni Hezekiah. Minaliit niya ang Diyos ni Hezekiah. Tinatakot niya si Hezekiah. Binubuli niya si Hezekiah, mga mahal, na lingkod ng dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Naalala ko, mga mahal, si Job.
Kapag pagsubok po, mga mahal, ang ating pinag-uusapan, mga kapatid, number one pong isang magandang example, si Job. Ano yung kanyang mga dinaanan? Si Job ay nakatanggap din po ng matinding pagsubok sa kanyang buhay, mga minamahal. Pero hindi siya natinag. Hindi siya natinag dahil may 4 na sikreto si Job kung bakit nagtagumpay siya, mga minamahal. Ano yung kanyang 4, mga minamahal, na sikreto? Unang-una po ay worship. Itinaas niya ang Diyos, mga minamahal, sa kanyang pagpupuri. Mga kapatid, ilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, kahit napakatindi ng problema ng pagsubok na dinadaanan, kayang-kaya mo pang papurihan ang mahal na Panginoon. Amen? Mga minamahal, kapag may problema ka, may pagsubok ka, huwag kang maglulugmok. Huwag kang malugmok, mga minamahal. Huwag kang magmukmok, mga kapatid. Purihin mo ang mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Itaas mo ang dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin mo siya. Bilangin mo yung kanyang mabubuting bagay na binigay sa iyong buhay. Huwag ang pagsubok mo ngayon. Amen ba? Praise the Lord! Kapag tiningnan mo yung pagsubok mo, hindi ka makapagpapasalamat sa dakilang Diyos. Amen? Baka murmur, mga minamahal, pagrereklamo ang lalabas sa bibig natin. Si Job, ang kanyang sikreto, worship. Pangalawa, mga minamahal ko, prayer. Pangatlo po, acceptance. Submission. Ano man ang pagsubok na dumating sa kanyang buhay, tinatanggap niya yon na may pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Ganyan po ba tayo? Praise the Lord! Pang-apat po ay silence. Tahimik lang siya. Hindi siya humihingi ng tulong kanino man. Hindi niya kinukwento, mga minamahal, yung kanyang pagsubok kanino man. Amen? Tahimik lang siya, mga minamahal. Hinaharap niya ang pagsubok niya, mga kapatid, na may pagsusumamo sa dakilang Diyos. Kaya yung Job chapter 1 verse 14 and 15, mga minamahal, ang sabi ng talatang ito, mga kapatid ko, basahin natin. Job chapter 1 verse 14 and 15. Book of Job, chapter 1, verse 14 and 15. And there came a messenger unto Job, and said, The oxen were plowing, and the asses feeding beside them, and the Sabians fell upon them, and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. Amen. Sa Aklat ng Job, Kapitulo 1, versikulo 14 hanggang 15, na dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, ang mga baka ay nagsisipag-araro at ang mga asno ay nagsisabsab sa siping nila at dinaluhong ng mga sabidiyo at pinagdadala. Oo, kanilang pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Purihin ang dakilang Diyos. Ito po, mga minamahal, ang dumating kay Job. Matapat si Job, mga minamahal. Matuwid si Job. Wala siyang naging kasalanan, mga minamahal, na ginagawa si Job. Pero mga kapatid, dumating sa kanya yung masamang balita, mga minamahal, sa kanyang buhay. Sa isang umaga, mga minamahal ko, biglang dumating yung kanyang mga tauhan, mga minamahal, at nagdala ng masamang balita, mga kapatid. Ang sabi ng talata, mga minamahal ko, ang mga baka ay nagsisipag-araro at ang mga asno ay nagsisisabsab sa siping nila Job. Dinaluhong ng mga sabeyo at pinagdadala o kanilang pinatay ang talim ng tabak ang mga bataan. At ako lamang ang nakatanan mag-isa upang magsaysay sa iyo. Mga mahal, lahat pinagnanakaw yung kanyang mga hayupan. Mga mahal, pinagpapatay yung kanyang mga tauhan, mga kapatid. Pagdating ng verse 16, samantalang siya nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang apoy ng Diyos, Job, ay nalaglag mula sa langit at sinunog ang mga tupa at mga bataan at pinagsupok at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Sunod-sunod, mga minamahal ko, na balita, mga kapatid, na hindi maganda. Nakakapanlumong balita. 17, samantalang siya nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang mga Kaldeo ay nagtatlong pulutong at dumaluhong sa mga kamelyo at pinagdadala. Oo, at pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Isa-isang dumarating yung kanyang mga tauhan, isa lang ang dala, mga mahal, masamang balita. Verse 18, mga mahal, verse 19, narito dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang at hinampas ang 4 na sulok ng bahay at lumagpak sa mga binata at sila'y nangamatay at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Pati mga anak niya lahat, mga mahal, nangamatay. Mga minamahal ko, lahat nangamatay. Pinagnanakaw yung kanyang mga hayupan, mga mahal, yung kanyang mga tauhan pinagpapatay. Pero mga kapatid, anong ginawa ni Job? Nakikinig po ba kayo, mga mahal?
Anong ginawa ni Job? Verse 20 and 21 ng Job chapter 1. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped. Verse 21. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Blessed be the name of the Lord, mga minamahal. Sabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking mahal na ina. Hubad akong babalik, mga mahal, sa lupa. Amen. Ang dakilang Diyos ang nagbigay, ang dakilang Diyos ang bumawi. Purihin ang pangalan ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, mga mahal. Grabe, mga mahal, ang pananampalataya ni Job. Amen. Hallelujah. Walang-wala na siyang lahat, mga mahal. Talagang pulubi na siya, mga kapatid ko. Split seconds. Hindi lang yun, mga mahal, na puno pa siya ng sugat, ng karamdaman sa buong katawan mula ulo hanggang paa. Pero sabi niya, blessed be the name of the Lord. Amen. Ganun ang gawin ng mga anak ng Diyos, mga minamahal. Ano man ang sitwasyon ng ating buhay, mga kapatid. Ano man, mga mahal, ang pagdaanan natin. Lagi mong, mga minamahal ko, banggitin, blessed be the name of the Lord. Amen? Hindi po laging rosas, mga minamahal, ang buhay natin. Hindi laging rosas ang buhay natin. Gaano ka man kayaman ngayon, mga minamahal. Gaano ka man karangya sa buhay ngayon. Lahat tayo, idadaan tayo ng dakilang Diyos sa mga problema. Iba-iba nga lang ang problema natin. Amen? Pero hindi ka bibigyan ng dakilang Diyos, mga mahal, ng problema na hindi mo makakayanan. Magbibigay siya ng lakas, mga mahal, kapag dumating sa iyo yung malaking problema. Amen? Maging itong bagyo, mga mahal, na ating kinaharap. Mga kapatid ko, papaalis na yata ang bagyo. Sumikat na yung haring araw kaninang umaga, mga mahal. Pero nawala ulit at umulan na ulit ng malakas, mga kapatid. Senyales po na papaalis na ang bagyo, mga minamahal ko. Pero yung mga nasalanta, mga minamahal, nandun pa rin, mga kapatid. Naghihirap pa rin. Umiiyak pa rin, mga minamahal. Hallelujah. Amen. Pero masasabi ko lang, mga minamahal, anumang pagdaanan natin, mga kapatid, bagyo ng pagsubok sa ating mga buhay, huwag mong haalisin ang tiwala mo sa dakilang Diyos. Minamahal. Dariyan sa lagi nakatingin, lahat magsabing amen, minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Marami pong naggagandahang bahay, mga sasakyan, sinira, giniba lang at inanod lang ng baha, mga kapatid ko. Hallelujah. Kahit mga pananim, mga minamahal ko, aanihin nilang binagyo pa. Ganun po kadali kung bawiin ng dakilang Diyos anumang meron tayo ngayon. Kaya masasabi kong itong bagyong ito po ay wake-up call sa mga taong hindi pa kumikilala at hindi pa naglilingkod sa dakilang Diyos. Amen ba? Ginigising lang tayo ng dakilang Diyos. Ginigising lang tayo ng mahal na Panginoon. Huwag mong ipagmalaki yung material ng mundo, mahal. Huwag mong ipagmalaki yung anumang meron ka ngayon, mga kapatid. Talento, talino, mahal. Pag dumating, mga kapatid ko, yung dilubyo sa iyong buhay, mahal, isang kisap mata, kayang bawiin ng Diyos yan. Amen? Praise the Lord. Kaya sa mga anak ng Diyos na dumaan, mga minamahal, sa mga bagyong ito, mga kapatid, marami tayong kapatiran sa dako ng Marikina, sa dako ng Bulacan, mahal, sa dako po ng Metro Manila, mga kapatid. Mga minamahal, be strong in the Lord. Be strong in the midst of the storm. Amen. Praise the Lord. Magpakatatag tayo, magpakalakas. Mahal, hawakan natin ang Word of God. Kapag may kalugihan ang dumating sa buhay natin, hanapin mo, mahal. I-search mo yung Word of God sa iyong puso, mga kapatid ko. Anong sabi ng Romans 8:28, mga kapatid? All things work together for good to them that love God. Amen? Lahat ng bagay nakakabuti sa mga anak ng Diyos. Amen? Dapat meron tayong sauladong bersikulo. Dapat meron tayong Word of God sa ating mga puso. Nang sa ganun, mga minamahal, dumating man po yung mga problema sa atin.
Dumating man po yung bagyo sa ating mga buhay, mga minamahal, panghahawakan mo yung Word of God. Amen. Basahin natin, mga minamahal, mga kapatid ko, Romans chapter 8, verse 35 hanggang 39. Book of Romans chapter 8, verse 35 to 39. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as the sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors Yes, Lord. through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Tagalog, mga minamahal, napakagandang talata, mga kapatid. Ito ang gawin nating memory verse, mga minamahal. Hallelujah. Aklat ng Taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 35 hanggang 39. Sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan? O ang pag-uusig? O ang kagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Gaya na nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang sa parang mga tupa sa patayan. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Lahat po magsabing, praise the Lord, mga minamahal ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Sino makapaghiwalay daw sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kapighatian? Kahubaran? Amen? Tabak? Panganib? Kamatayan? Mga mahal? Sabi ni St. Paul, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit mga anghel daw, mga mahal, iwalay ka sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Amen. Mga mahal, namatay siya sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa atin, mga kapatid. Iniibig tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Buhay niya, binigay niya, mga mahal. Kaya wala talagang makapaghiwalay sa pag-ibig ng dakilang Diyos sa ating mga buhay. Kahit hindi mo siya iniibig, mga mahal, pinipilit niyang ibigin ka, mga kapatid. Dinadala niya sa iyo yung kanyang ebanghelyo. Amen ba? Kumakatok siya, mga mahal, sa iyo, sa pintuan ng iyong puso, mga kapatid. Na kung bubuksan natin siya, mga mahal, papasok sa iyong puso. At hahapong kasalo mo, mga mahal. Sasamahan ka niya. Hanggat ang mundo ay mundo. Hanggat buhay ka, mga mahal, sasamahan ka niya. Amen. Sabi niya sa kanyang pangako, I am with you always. Amen. Ako siya sa iyo, anak, mga mahal. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. I will never leave you, nor forsake you. Amen po. Praise the Lord, mga mahal. Kaya mga kapatid, bakit nakakakita ka ng mga Kristiyanong grabing magmahal sa dakilang Diyos? Bakit nakakakita ka ng mananampalataya, mga mahal, grabe ang init sa mahal na Panginoon? Kahit sakripisyo, mga mahal, sinusuong. Mga kapatid, bakit ganun ang pag-ibig nila sa dakilang Diyos? Sila yung mga Kristiyanong dumaan sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Sila yung mga Kristiyanong pinatatag ng mahal na Panginoon. Mga mahal, pinatatag ng mga pagsubok, mga kapatid, sa kanilang mga buhay. Amen ba? Praise the Lord. Kaya tingnan nyo yung mga Kristiyanong hindi dumadaan sa pagsubok, mga mahal, madaling mawala sa Diyos sila. Amen ba? Ayaw nila ng kahirapan. Ayaw nila, mga mahal, ng sakripisyo. Praise the Lord. Praise the Lord, mga mahal. Pero yung mga anak ng Diyos na punong-puno, mga minamahal na mga pagsubok sa buhay, mga manhid na yan, mga minamahal, sa katitisuran. Amen. Matibay na yan. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kaya ang mga taga-Jesus Miracle Crusade, nananatiling nagmamahal,
nagtatapat sa dakilang Diyos kahit dumaan man sa maraming pagsubok. Amen? Ang importante, mga inmahal, nagmamahal ka sa dakilang Diyos. Amen? At may mga nagmamahal ba sa dakilang Diyos na hindi niya pagpapalain? Amen? Walang Kristiyano nagmamahal sa Diyos na hindi pagpapalain ng mahal na Panginoon. In His time. Pag dumating yung panahon na aani ka na sa mga sakripisyo mo, aani ka na, mga inmahal, sa mga napagdaanan ng pagsubok na na-overcome mo, mga inmahal. Pagdating ng panahon, ang pag-ani mo, tuloy-tuloy na yan. Hindi na matapos yan. Amen? At ikaw lang ang aanin yan, mga minamahal. Pagpapala, mga kapatid ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Hindi, mga minamahal, ibang tao ang aanin yan, kundi ikaw, sapagkat ikaw ang nagsakripisyo. Ikaw, mga minamahal ko, naghirap alang-alang kay Kristo sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, ay dumadaan talaga sa mga pagsubok. Bakit? Kahit wala pa tayo sa langit, mga minamahal, kahit wala pang pangako ang mahal na Panginoon, mga minamahal sa atin, ng mga pagpapala, mga kapatid. Dadaan tayo sa pagsubok, mga minamahal ko. Dahil pagsubok muna bago pagpapala eh. Amen ba? Pagsubok muna bago langit, lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Hanggat nandito tayo sa mundo, mga minamahal, may mga trials talaga tayo. May mga troubles, may mga pain, mga minamahal. Amen. Lahat ng matuwid na naglilingkod sa mahal na Panginoon, dadaan talaga yan sa pagsubok, mga kapatid ko. Pinahintulot ng dakilang Diyos. Inalao ng mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Mga trials na yan. Bakit, mga kapatid? Dahil may higher purpose ang dakilang Diyos sa iyong buhay. Amen. Dadalihin ka ng mahal na Panginoon sa kanyang kaharian, mga minamahal. Amen? Amen? Meron tayong mansion sa langit. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Purihin ang mahal na Panginoon. So be strong, mga mahal, in the midst of the storm. Amen. Mga kapatid ko, laging pananampalataya ang ating pairalin. Mga mahal, Word of God po, mga kapatid ko, ang ating pong sasandigan. Amen? Sa panahon po, mga kapatid ko, ng katulad nito. Tumayo po tayong lahat. Mga kapatid, awitin natin ang isang magandang awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Still. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. Tagalog mo yun.
Ikaw ang Diyos. Purihin po natin ang mahal na Panginoon. Manunubos sa ko, pinagtawan mo lubos sa gitna ng alon na bagyo at ang pagsubok ay bumamayo. Patuloy kong itataas ang kamay dahil ikaw Diyos na buhay. Sa gitna ng alon at bagyo at ang pagsubok ay bumamayo, patuloy kong itataas ang kamay dahil ikaw Diyos na buhay. Kapag dumarating pagsubok sa akin, hallelujah, ako ay masaya dahil ika'y kapiling sa gitna ng alon at bagyo at ang pagsubok ay bumamayo. Patuloy kong itataas ang kamay. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord God, hallelujah. Sa gitna ng alon at bagyo at ang pagsubok ay bumamayo. Praise Jesus. Hallelujah. Patuloy kong itataas ang kamay dahil ikaw Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal mo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka dakilan Diyos. O Kristo, word of God. Hallelujah. Thou art worthy, thou art worthy to be praised. Purihin ka, mahal na Pinoon. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Bishop po. Hallelujah, hallelujah. Sa ating mga panalangin, tulad nga po niyan, hallelujah, napagandang dalawang halimbawa nating narinig. Hallelujah. Ano po yan? Hallelujah. Biblical, hallelujah, na nagmumula sa ating pinakamahal Pinoon. Ating po unawain. Ang ating paglilingkod, hallelujah, ay wala po tayong talo. Nasa winning side po tayo. Pag tayo po'y patuloy na lamang sumunod sa kalooban ng ating pinakamahal Pinoon. Hallelujah. Jesus Christ, hallelujah, is the first and the last. The Alpha and the Omega, hallelujah. Ang dulo po nito is still ang ating pinakamahal Pinoon sa Kristo. Kaya tayo po'y manalangin, tayo po'y patuloy na maglilingkod sa ating pinakamahal Pinoon. Ano po ating gagawin kundi sumunod na lamang po tayo sa pinapagawa sa atin ng ating pinakamahal Pinoon. Check, hallelujah. Tayo po'y hindi papabayaan, bagkus tayo po ay gawing mananagumpay ng ating pinakamahal sa Kristo. Jesus Christ, hallelujah, the first and the last. Hallelujah, hallelujah.
sa mga pala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ang tanging kaligtasan. Kaya sa ating tayo po'y manalangin, patuloy po tayo magsusumamo sa ating dakilang Diyos. Na patuloy po tayo panghawakan kabayan, bigyan po tayong puso, mapagmahal sa ating pinakamahal na Pinoon. Puso na iibig, hallelujah, sa salita ng ating pinakamahal na Pinoon, sa sampalataya, sa mga pangako ng ating pinakamahal na Kristo. Tayo po'y magsusumamo, manalangin po tayo, hallelujah. Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakila at makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, na minsan lang pa aming narinig ay yung mga pangyarihang salita, ay yung mga pangako sa bawat isa aming pinakamahal na Panginoon. Dakilang Diyos, sa pauna panalangin po ng aming mahal galang pastor, Wildy Sadal, Middle Interim Prophet, O God, patuloy po kami nagsusumamo sa iyong mahal na Panginoon, dahil alam po namin, mayroon po kayong mga pagkukulang, mayroon po kayong mga pagkakamali, mayroon po kami minsan mga pag-alinlangan sa iyo, dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, patawad niyo ang bawat isa amin pinakamahal na Panginoon. Patawad po, dakilang Diyos. Ayaw po namin na buhay makasalanan. Kami po'y nagsusumamo sa iyo. Tulungan niyo po kami maging karapat-dapat, handa sa iyong pagbabalik. Bigyan niyo po kami ng puso mapagmahal sa iyo. To love thee, O God, with all our heart, with all our soul, with all our might, and with all our strength. At mahalin din po namin aming kapwa-tao, mahal na Panginoon. At dinadalangin din po namin dakilang Diyos. Hallelujah. Bigyan niyo po yung puso mapagmahal sa kaligtasan pa ng maraming tao, mahal na Panginoon. Tulungan niyo ang bawat isa aming pinakamahal na Panginoon. Sa mga parang pangalan ni Jesus, ito po ay sa dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. At sa ating mga prayer-request, patuloy pa natin, hallelujah, ipaabot sa ating pinakamahal Pinoon, hallelujah. Ano ang sabi? After na nagpuri, inilahad, pinaabot sa ating dakilang Diyos, ating mga problema at karakadaka, hallelujah, tayo po. Ano sabi? And God heard, hallelujah, ay nakinig ang ating pinakamahal Pinoon. Ating po iparating, ipaabot sa ating dakilang Diyos, hallelujah, ating mga pangailangan sa ating pinakamahal na Panginoon. Upang dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan niyo po aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa mga pangailangan sa iyo. Sa pangunang panalangin po ng aming mahal galang Pastor Lisa Dalmida, your in-time prophet, O God, aming po sinasamo sa iyo, mahal na Panginoon. Patuloy niyo pagkaloob ang mahabang buhay kalakasan ng aming binulong pastor. Sampu ng kilang mga anak, kilang mga sa buhay, kilang buong pamilya, mahal Panginoon. At amin din po nilalapit ang kilang Diyos. Hallelujah. Patuloy niyo panghawakan yung mga anak sa dakong narito o sa amang dako ng mundo, mahal Panginoon, na napiktuhan ng bagyo, hallelujah, ng bahang ito, dakilang Diyos. Ni sa mayroong mga karamdaman, yun natin pagpalang kamay. Ikaw, O Diyos, ang aming dakilang magagamot. Ang nasa kalungkutan, comfort mo, O God. Ang nasa kahirapan, provide the needs of their children, mahal na Panginoon. At sa aming mga pangailangan, dakilang Diyos, yun natin pagpalang kamay. Ilians po natin ating sarili. So, nang dalangin namin Panginoon Pastor, Wildy Sadal Mida, sa mga parang pangalan ni Jesus, aming pinapalaya sa lahat ng uri na gawa ng kaaway, sakit, karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, mga pilay, lahat ng karamdaman, cancer, demons, cast out right now. Karamdaman, be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Problema, kahirapan, panglupay-pay, panalamig, demons of doubts, unbelief, cast out in Jesus' name. Cast out in the mighty name of Jesus. Pride, vain glory, cast out in Jesus' name. Karamdaman, cast out in the mighty name of Jesus. At doon pong mahal Panginoon, natin ako pangalang kamay para sa aming mahal kapatid, Armando Butabo, O God. Hallelujah. So nang dalangin Panginoon Pastor, pakalam niyo po ang kompletong kagalingan sa mga parang pangalan ni Jesus in the mighty name of Jesus. All vices be gone, all problems solved right now in Jesus' name, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat, dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Patuloy po natin, papurihan natin pinakamahal na Panginoon sa pamitan nating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso, atin na po inaangkin ang katugunan natin yung mga panalangin sa atin, dakilang Diyos. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God bless you po, Brother din Preacher, Brother Nelly Guzman, na minsan pa tayo po ay patuloy, hallelujah, na pinag-aaralan ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. God bless you po. At tuloy-tuloy na po tayo, patuloy po natin. We love you in the Lord, but there is Jesus loves you more. Narito po ang ating mahal na kapatid, Brother Tani Truyo, sa ating mga announcement. At maganda po, ilan sa ating beloved sister adults, choir para sa ating special love offering. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang mga Panginoon. Praise the Lord. God bless beloved preacher, Brother A.D. Grafani. At amin mahal, bago tayo dumako sa ating mga announcement, tayo muna ikukuha amin mahal ng special offering. Ito po amin mahal ay para po sa mga proyekto na dapat nating tapusin amin mahal dito sa Bahay Sambahan ng Mahal Panginoon. Praise the Lord. At amin mahal, sa inyo po ibigay, itaas po ninyo. At ako na rin po amin mahal ang manalangin. Praise the Lord. Itaas ninyo amin mahal ang inyo ibigay. Opo, ang pagpala naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, mahal na Panginoong Isus. Mahal na Panginoon, sa mga sandali ito, mahal na Panginoon, kayo may paabot ng taos pusong pasalamat, mahal na Panginoon, sa aming mga kapatira na patuloy na nakikipag-isa, mahal na Panginoon, sa mga gampanin, mahal na Panginoon, dito sa Bahay Sambahan mo, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, at amin pong dinadalangin. Basbasan mo po ang mga pagpapalang ito, at ibalik mo po sa amin na makalibong bisis, mahal na Panginoon, ay yung mga pagpapala, mahal na Panginoon, at sa aming mga kapatira na wala maibigay sa kanila ng wala po silang pagkakitaan ng Malapinoon. Pagpalain mo rin sila lahat Malapinoon upang sa sunod na gawain sila man Malapinoon ay makapagloob dito sa banal gawain mo Malapinoon. Pagpalain mo kami lahat Malapinoon. Ito po aming samot panalangin sa matamis at mga panahon Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kung walang sigla ang buhay at parang palikot-ikot ang pangarap mo'y walang katuparan. Ilagay mo ay Kristo kay Jesus ilagan, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagan, nabigong pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagan, lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Di niya sinabing laging may araw, o kaya hindi na ulan. Ngunit siya nangako ng pusong payapan. Pagsubok man ang hirap ay mapagka. Kay Jesus ilagan, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagan, nabigong pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagan, lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagan, nabigong pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagan, lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless beloved Adults Choir. At amin mahal, tayo pinadako na sa ating mga announcement sa mga gawain pong mahal dito sa Pastoral House ng Alasasin, Maribelis, Bataan Outreach. 3 beses po minmahal ang mga gawain dito sa loob ng isang linggo. Araw ng Miyerkules, ito pong ating midweek service. Nagsimula po minmahal ang 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. At sa ating na mga overnight prayer, ito po ay araw ng Biyernes, katulad kagabi minmahal. Nagsimula po ito ng 9:00 ng gabi hanggang 4:00 ng Sabado ng umaga.
At sa araw naman ng linggo, itong ating general service, nagsimula po minamahal ang alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At sa atin pong radio program na mapapakinggan, ito po sa Jesus Miracle Hour, DCME, 1530 kHz sa inyong mga radio, Lunes to minamahal hanggang Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Praise the Lord. At sa atin pong television program na mapapanood, mamaya po minamahal yan, araw lamang po ng Sabado, alas 10:30 ng gabi magsimula hanggang alas 12 ng hating gabi. At sa atin pong Jesus Miracle Hour, GMCIM, alas Asin Maribeles, Bataan, araw-araw din tuminmahal na mapapanood, Lunes ito hanggang Sabado, alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. At sa atin pong prayer and counseling, ang cellphone number ng ating beloved ordained preacher minimal ay makita lang po ninyo dyan. Kopyahin lang po ninyo at pwede kayo makipag-usap sa kanya ng personal na pakipag-usap pwede din sa pamamagitan ng cellphone. Praise the Lord. At mayroon din po tayong lihans pagkatapos natin gawain. Praise the Lord. At minamahal, hanggang dito lamang po ang gawain sa araw na ito at tayo po tumayo lahat minamahal para sa ating pagtatapos. Ito po yung panalangin ng beloved brother Ryan Cha. Praise the Lord. Wala ka beloved brother. Tayo naman, ako naman ang manalangin. Praise the Lord. Upo ang pagpala namin Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, Malapin Jesus, Malapinon, sa unang panalangin ng beloved Pastor Will Estrada Almeida, Malapinon, kami po ay nagpapaabot ng taus-pusong pasalamat, Malapinon, sa tagumpay ng banal na gawain sa araw na ito, Malapinon. Maraming salamat, Malapinon, sa paggabay patnubay mo, mga Malapinon, mula sa mga awitan, joyful songs, solemn songs, sa buhay ng mga patutuo ng aming mga kapatiran, Malapinon, at sa mga nagbigay sa banal na gawain, Malapinon. Maraming salamat, Malapinon. Maraming salamat din sa mga awitan ng children's choir, sa adults choir, Malapinon, sa mga youth choir, sa mga beloved finest generation choir, Malapinon. Maraming salamat po, Malapinon. At higit sa lahat, Malapinon, sa mga salita mo ng kaligtasan na amin pong napakinggan sa umagang ito, Malapinon, na naging karagdagan sa aming panampalataya, Malapinon. At sa amin pong paghiwalay-hiwalay, Malapinon, hiwalay mo kami pansamantala, ngunit bikisin mo kami, Malapinon, ng banal pag-ibig. At sa amin pong pag-uwi sa mga kanya-kanyang tahanan, paratingin mo po kami, Malapinon, na malulhati. Ilayo mo po kami, Malapinon, sa anumang lisensya at kapamakan. Pagpalain mo kaming lahat, Malapinon, ito pang iming samot, panalangin sa matamis at mga panayang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Magkamayan po lahat, Praise the Lord.